Isang magandang umaga mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isang maikling reaction po para pag-usapan po natin tungkol po kay Harry Roque. Ang kanya pong pakikialam, ang kanyang panawagan na mag-people power na ang sambayanang Pilipino para pabagsakin, para patalsikin ang administrasyong Marcos. Yan po ang pinagsisisigaw ng dating Secretary Harry Roque. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin po kayo all over the world, mga Pilipino, wherever you may be. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. So, lahat na po ng oras. So yan, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa aking mga bagong followers. At of course sa ating sticking followers. Sa ating mga followers na patuloy pa rin nandyan hanggang ngayon at laging nakasuporta. Yan. So, yan po ang observation po natin ngayon. Ito pong si Harry Roque na tao ni ex-President Digong, talagang nakakabingi po yung kanyang pagsisigaw. Yan po ang ating napapansin kay Secretary Roque. Yan po. Kaya ina-analyze po natin kung bakit ganito po siya ngayon kainit, ganito po siya kapursigido na i-push ang people power na yan. At siya po'y nakikisama talaga sa mga blind followers ni Pastor Kibuloy. Andyan po sila sa Liwasang Bonifacio. Sumusuporta po sila sa sinisigaw ng mga tao, mga DDS, mga tao ni Kibuloy na BBM resign. Yan po. Ano po yan, obvious. Yan po ang nakikita po natin ngayon. Ang tingin po natin dyan ay talagang sumusugal na po. Sumusugal si Secretary Roque. Dahil ito na lang po ang kanyang huling tsansa. Ito ang kanyang huling card. This is his last card. Ang kanyang pag-asa. He's hoping na bumagsak. He's hoping na magkaroon ng people power para pabagsakin ang rehimeng Marcos Jr. Yan po ang napakaliwanag dyan. So mga kaibigan, ang tanong bakit ginagawa ni Harry Roque ito? Sabi nga niya po, right after po siyang makalabas sa kanyang pagkakakontempt, di po ba nakulong ng isang araw? Ang sabi niya, ready na ako, wala na akong kinatatakutan. Yan, mayabang pa pong magsalita until now. Wala na raw po siyang kinatatakutan ngayon, ready na siya. Ibig pong sabihin niyan, siya po ay talagang sumusugal na. Ito po ang mga pahayag ng mga taong desperado, mga taong wala ng pag-asa o nawawalan na po ng pag-asa. Bakit po siya desperado? Bakit siya nawawalan ng pag-asa? Of course, dahil po sa nakikita po nating malalaking ebidensya laban kay Harry Roque. Kaya yan, nakikipagsapalaran na po siya. Ito ang kanyang huling pag-asa o huling tsansa para mapabagsak ang administrasyong Marcos. Alam niyo po, pare-pareho po lahat sila. Digong Duterte, Apollo Kibuloy, Harry Roque, pare-pareho po ang kanilang pinaglalaban dahil once na mawala sa eksena itong si President Bongbong Marcos, malaki po ang tsansa na wala na yung mga kaso na kung saan sila po ay akusado, kung saan sila po ay nasasangkot. Lalo na po dyan sa Pogo. Yan, kay Harry Roque. Napakalakas po ng mga ebidensya laban sa kanya. Sa kasalukuyan po talagang siya po'y ginigisa at hindi pa po tapos ang hearing.
Kaya pinaglalaban niya po itong people power, hoping na the Marcos administration will come to downfall. Yan po ang napakaliwanag para hindi matuloy ang kanyang mga kaso. Of course, pag si Sara Duterte ang naging pangulo, what would you expect? Do you think Sara Duterte will run after Roque? Ipagpapatuloy kaya niya yung kaso na yan? Ipagpapatuloy kaya ni Sara Duterte ang mga investigasyon na yan sa Pogo? Hindi po yan mangyayari. Kung si BP Sara Duterte ang naging pangulo, wala na po yung ICC, goodbye na yan. Wala na po yung mga kaso, yung mga peking war on drugs, wala na yan. Wala, mapapawalan po sila ng sala. Mga kaso ni Pastor Kibuloy, wala na yan. Wala. Siguradong lilitaw muli yang si Pastor pag si Sara Duterte ang naging leader ng bansa. At yung kaso ni kaso ni Harry Roque o yung mga akusasyon laban sa kanya, mawawalan na rin po yan. Kaya ito po ang napakaliwanag na motibo ni Harry Roque bakit sumusugal po siya ngayon. Dahil pag hindi po nila napabagsak ang administrasyong Marcos, siguradong si Harry Roque will be put behind bars. Malaki pong posibilidad na makulong itong si Harry Roque dahil sa kanyang involvement sa Pogo. Lumalabas po ngayon na talagang nag-aabogado po siya sa illegal na Pogo. Lumalabas po na merong maraming questions yung kanyang pagkaka-acquire ng wealth. So ito po yung mga unexplainable wealth. Kung paano po siya nag-grow, paano lumaki, questionable po yan. Dahil nasa gobyerno siya, andyan ang Pogo, questionable yan. Kaya sa ngayon nakikita po natin na delikado ang kalagayan ni Secretary Roque. Kaya sa ngayon, talagang ano po yan, kagaya na nasabi ko kanina, ito po ay parang sugal na sa kanya. Isusugal niya ang kanyang future. Otherwise, masisira siya, maaari siyang makulong, and this will be the end of his career. At maaring masira ang kanyang buhay dahil dyan. Pag na-disbar po siya, nawalan siya ng career, masisira ang kanyang pag-iisip, wala na po magiging direksyon ng kanyang buhay. Pag nakulong siya, wala na, mahirap na. Mabubulok po siya. Hindi po natin alam kung anong maaring mangyari, pero siguradong masisira ang kanyang buhay. Lalong-lalo na po ang kanyang karir. Kaya, reminder po sa mga magagaling na lawyers dyan, mga matatalino, sana huwag po tayong padadala sa silaw ng salapi dahil lang sa pera ay ipagpapalit na natin ang ating mga values. Nawawalan na po ang dignidad ng isang tao. Maaring pagbibili niya ang kanyang dignidad. Sinasabi nila dating bright, dating magaling na human rights lawyer, pero in the end, it is very sad to think na in the end, na po siya, na-tempt po siya, nadala po siya dahil po sa kislap, silaw sa pera. Yan po ang nangyari dyan. Sayang na sayang tong human rights kuno na lawyer na ngayon marami na po ang isinusuka siya, marami na po ang galit sa kanya. Wala, sirang-sira na po siya. Wala na po ang kanyang credibility. Nasira ang kanyang pangalan. Dahil lang sa pagyakap sa salapi. Dahil sa kanyang pagyakap sa mga illegal. Of course, illegal yan. Yung lawyering sa isang illegal na Pogo. Nakakaawa din tong tao na to. Sa ngayon, nagpakababa siya. Andyan parang bata, parang hindi na abogado, nagsisisigaw sa daan. And he is demanding for the resignation of
the incumbent president. Nawalan tayo ng respeto. Maraming mga Pilipino ang nawalan ng respeto sa tao na to. Sinayang niya. Yan po si Harry Roque. Mga kababayan, patuloy po ang paghahanap kay Pastor Kibuloy at nagsasama-sama po itong mga magkakasama. Tulong-tulong po sila, Harry Roque, dyan po, Kingdom of Jesus Christ, Kojic members, sama-sama po sila. Kasama po nila ang mga mga Bayad Brothers, ano ba yun? Bayaderos? Or ano ba yun? Ano po ba yun? Bayaderos? Banateros. Okay. Makikita po nyo yung mga klaseng tao na connected kay Pastor. Yan po si Coach Oli na sinasabi, Boss Dada, yung mga sasot na yan, Maharlika na yan. Wala. Questionable po ang mga kanilang mga pagkatao. Walang kredibilidad. Kilala po sa kanilang paghahasik, pagkakalat ng fake news and disinformation. Wala. Pati po yung SMNI na yan, nakita ko po kung paano po sila magbalita. One-sided, bias, at pilit po nilang sinisiraan ng ating PNP. Ang grupo po na to, ang magkakasamang ito, sila Roque, Duterte, mga vloggers na bayaderos at mga members ng KOJC, ang mga tao po na ito ay talagang nagsanib puwersa para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Pero sa palagay ko po, hindi po yan mangyayari dahil hindi po nakikiisa sa kanila ang taong bayan, ang totoong masang Pilipino. Kaya hindi po sila magtatagumpay dyan. So balikan po natin, Harry Roque, desperado na, sumusugal na sa ngayon, talagang lumalabas na sa lansangan, at yun nga, nilangaw po yung kanyang unang panawagan ng people power sa EDSA Shrine. Nilangaw dahil merong 10 o 15 supporters na nakilahok sa kanya at mali-mali pa po yung mga pagcha-chant or sinisigaw ng kanyang tagasunod, mga supporters po ni Harry Roque. Yung hilo na po sila. Pareho po nila si Harry Roque na confused at stress. Nakikita po natin yan. Sumusugal sa ngayon dahil alam niyang makakasuhan siya, alam niyang may kasalanan siya, kaya pilit niya pong pabagsakin. Gusto niya pong bumagsak ang administrasyon ito para malibre po siya, para hindi po matutuloy ang mga kasong ipapataw sa kanya. Yan lang po muna ngayon mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong panunood sa aking mga videos. Sana po'y i-share po ninyo. Sana po'y patuloy po ang inyong pagsuporta sa akin. Mga kababayan, mag-iingat po kayo lagi dyan wherever you may be. Panatilihin po natin ang pagiging isang tapat, makabayan at mabuting Pilipino. Marami pong salamat.